eskwelahan na hindi naman kilala sa mga kwentong kababalaghan. Walang viral post, walang urban legend na sikat, walang estudyanteng nagsasabing may multo sa CR o sa hallway. Pero minsan, ang pinaka nakakatakot, yung mga bagay na hindi napapansin. Yung mga bagay na hindi mo agad kikwestiyonin dahil akala mo normal lang. Hanggang sa mapansin mong hindi pala. Si Clara Villanueva ay isang substitute teacher. Bagong lipat siya noon sa isang pampublikong high school sa probinsya. Hindi siya permanenteng faculty. Pinapatawag lang siya kapag may absent o may kailangang mag-fill in. Tahimik siyang tao, observant, at sanay sa adjustment dahil ilang taon na rin siyang palipat-lipat ng eskwelahan. Sa unang araw niya sa eskwelahang iyon, wala naman siyang napansin na kakaiba. Normal lang lahat. Maingay ang mga estudyante, may nagtatakbuhan sa hallway, may nagkukumpulan sa kantin, at may mga guro na abala sa lesson plans. Isang tipikal na araw. Bandang 10:00 ng umaga, tinawag siya ng registrar. "Ma'am Clara, pwede ka bang mag-sub sa section 3E?" Tumango siya agad. "Anong subject po?" "English. 1 period lang. 3rd floor, last room sa kanan." Wala namang kakaiba sa instructions. Kinuha niya ang attendance sheet at chalk at umakyat na. Habang paakyat siya, napansin niya na medyo mas tahimik ang 3rd floor kumpara sa baba. Hindi naman totally tahimik. Mailang klase pa rin, but less chaotic. Pagdating niya sa dulo ng corridor, nakita niya ang classroom. May label sa taas ng pinto. 3E. Bahagyang nakabukas ang pinto. Pagpasok niya, agad siyang napahinto. Tahimik ang buong klase. Hindi normal na tahimik. Walang nag-uusap, walang nagbubulungan. Lahat nakaupo, diretso ang tingin sa kanya. "Good morning," bati niya. Sabay-sabay silang sumagot. "Good morning, ma'am." Pare-pareho ang tono. Walang sabit, walang delay. Parang rehearsed. Habang nagsusulat siya ng pangalan niya sa board, napansin niya ang kakaiba. Walang nakangiti, walang mukhang bored, walang naglalaro ng cellphone. Lahat nakatingin lang sa kanya. Binuksan niya ang attendance sheet. "Okay, let's check attendance." Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan. "Alvarez, present. Bautista, present. Castillo, present." Tuloy-tuloy. Pero habang tumatagal, may napansin siya. Lahat ng sagot, pare-pareho ang tono. Parehong bilis. Pare-pareho ang lakas. Parang iisang boses lang na hinati sa maraming katawan. Sinubukan niya magturo. Basic English lesson. Pero kahit anong tanong niya, sabay-sabay sumasagot ang klase. Eksaktong sabay. Walang nauuna, walang nahuhuli. At lahat ng sagot, tama. Bandang gitna ng klase, nagsimula na siyang hindi maging komportable. Hindi dahil may ginagawa silang masama, kundi dahil walang mali. Masyadong perpekto, masyadong sabay-sabay, masyadong kontrolado. Tiningnan niya ang relo. 11:10 a.m. Pero pakiramdam niya parang ang tagal na niya doon. Bago matapos ang period, nagtanong siya, "Okay, last question. What do you want to be in the future?" Tahimik. Hindi sila sumagot agad. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagsalita. "Gusto naming manatili dito."
Natahimik si Clara. Anong ibig niyo sabihin? Walang sumagot. Nakatitig lang sila. Tumunog ang bell. Normal. End of period. Huminga siya ng maluwag. Walang gumagalaw. Lumabas siya ng silid. Paglingon niya, nakatayo pa rin sila. Nakatingin sa kanya. Bumaba siya sa registrar. I already finished with 3E, sabi niya. Napakunot ang noo ng registrar. Anong 3E? Yung third floor, last room sa kanan. Tumahimik ang registrar. Ma'am, wala pong section 3E. Pero galing ako dun. May klaseng mga estudyante. Wala pong ganong section sa records. Pinuksan ng registrar ang system. Pinakita sa kanya ang listahan. Walang 3E. Pumalik sila sa third floor magkasama. Pagdating nila sa dulo, walang classroom. Pader lang. Dati pong may room dyan, sabi ng isang matandang utility. Pero sinara na years ago. Bakit po? Tanong ni Clara. Hindi agad sumagot ang matanda. May nangyari kasing insidente. Buong section hindi na po pumasok ulit. Anong section po yun? Saglit na katahimikan at sinabi ng matanda, 3E. Hindi na bumalik si Clara bilang substitute teacher sa eskwelahang yon. Hindi na rin siya nagtanong pa. Ayon sa ilang guro, may mga substitute teacher na paminsan-minsang nawawala sandali sa schedule. At pag tinanong, pareho ang sinasabi. Nag-sub sila sa isang section na walang record. Sa araw, normal ang eskwelahan. Pero minsan, may mga klase na hindi nakalista. May mga estudyanteng hindi nakarehistro. At may silid na lumalabas lang kapag may papasok.